Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron akong nakitang video dito. Ito ay 3 years ago. Year 2020, October 20, magha-Halloween. So si Sir Baron pa to, ano? Si Sir Baron pa to. Ito ay sa ABS-CBN. Ito ay sa ABS-CBN na video. Ang title, panoorin, grupo ng mga ghost hunters sinilip ang abandonadong paaralan. So, ganito po talaga ako mag-react ng mga kabayan ko. Alam naman ang reason ng iba kung bakit ganito ako mag-react. Anyway, mga kababayan ko, paki-panood na rin to. Sabay-sabay tayo manood. Isa si Baron sa dumadaming Sir bilang Baron, ng no? ghost hunters sa Pilipinas. Kung marami sa atin, umiiwas sa mga lugar na umano'y pinamumugaran ng mga hindi nakikitang nilalang, ito naman ang malimit nilang pinupuntahan. 5 ang ghost hunter sa grupo ni Baron. Ayon sa kanila, Sino-sino yung ninais mga nilang yan? maging ghost hunter upang mabigyan ng kasagutan ang mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Isa sa mga purpose ko kung bakit ako nag-aaral ng paranormal para pag-aralan yung mga nakita ko kung ano sila, ano elemento ba sila o spirits, pinag-aralan ko. Tapos gusto ko yung kung ano yung nakita ko, gusto ko rin ipakita sa kanila. So, ganito, basically, ang sinasabi ni Sir Baron, nag-aaral siya, 'di ba, tungkol dyan. At yun naman talaga ang dapat. Yung mga papasukin mo, pinag-aaralan mo dapat. Or kahit man lang sana may idea ka kung ano yung papasukin mo. 'Di ba? Hindi yung basta papasok ka doon na ang nasa utak mo kagad magkapera. 'Di ba? Kadalasan ganyan eh. Ganyan yung motivation ng iba eh. Mag-ghost hunting para magkaroon ng pera. Pero may responsibility kasi yan, men. Yung pinasok mo, dapat yung, yes, sino ba naman ang may ayaw na magkaroon ng pera sa pagbablog? Kasi siyempre, gumugol ka ng panahon dyan, gumugol ka ng oras dyan, nag-aaral ka, pinag-aralan mo. Hindi naman yung nag-aral ka na as in sa school, ano, yung kahit pa paano nag-research ka. And it shows naman, ano, na pag in-interview ka, dun lilitaw yung mga inaral mo eh. Hindi ko sinasabing inaral ka sa isang institution tungkol diyan, nagpaka-PhD ka. Yung ano, yung may maisasagot ka. 'Di ba? Kasi kalimitan ng mga peke, yung mga peke, no, pagka tinatanong mo na ng mga diretsahang ano, nabubulol-bulol na eh. Lalo na pagka humarap sa ano sa guesting. Panay na ang turo dun sa ano, yung pag ikaw yung tinatanong, ang makakasagot niyan si Kuya Red, di ba? Panay na yung ganun mo. Yung mukha ka ng tanga pagka ini-interview ka kasi hindi mo na alam yung sasabihin mo. Tapos nakaupo ka lang doon, wallflower ka lang, katulad ni di sabihin na natin, katulad ni Zards. Panoorin mo yung mga interview si Zards, wala na isasagot. Kasi walang alam. Hindi, sa totoo lang, di ba? Hindi ako naninira. May alam ka? Ang alam ko, manluloko kayo. Hindi kayo manluloko, harap tayo. Di ba? Katulad nun, kung papanoorin mo yung interview, wallflower lang, nandun ka lang, na-interview lang kayo. Di ba? Pero si Kuya Red, kahit pa paano, nung pag napapanood ko, mapapansin mo yan eh, pag tatlo silang nag-guesting, si Donsky, si Zards, si Kuya Red. Si Donsky, mga sagutan ni Donsky puro palusot eh. Wala kang formal na knowledge na makukuha ka sa mga sagot ni Donsky. Puro palusot kadalasan 'yan. Mga ano yun, marami nagre-request, marami nagsasabi, based on experience. Yan yung kadalasan na sinasabi. Wala silang formal knowledge dun sa dinadaldal nila kadalasan. Tapos si Zards naman, maghahang na yan. Oo, totoo, panoorin mo.
pagka tinanong yung maghahang na yan, sasaluhin na ni Kuya Red yan. Si Kuya Red yung ano yung parang may alam Pero ang problem naman sa sinasabi ni Kuya Red, minsan kasi wala siyang basihan. Lagi niya sinasabi, base sa mga expert, base sa mga pero wala naman solid proof na sinasabi. Kahit man lang sana, yes, I know, ang paranormal ay wala naman talagang pinagbabatayang solido. Pero may nag-aaral tungkol dyan Kahit man lang sana general knowledge ang maibibigay mo na pwede nating i-verify. Let's say, halimbawa, sa paranormal studies, may pagsusuri na ang multo ay may kinalaman sa electromagnetic field. Nakapag-check mo naman, kahit mag-Google ka lang, mababasa mo naman talaga yon, 'di ba? Although na walang nagse-certify na ganun talaga kasi hindi naman proven yun Theory pa lang naman yun 'Di ba? In theory, ang multo ay may kinalaman sa electromagnetic field in theory. 'Di ba? Pero kahit pa sabihin mo theory yon, masa-search mo yun May pwede kang pagbasihan dun sa mga ganung bagay Halimbawa, kapag dinaldal ko dito, 2 uri ng haunting. Isang residual at isang intelligent. When you say intelligent, yun yung mga nakakausap mo Na talagang multo na namumugad doon na sino ka, 'di ba? Sumasagot sila. Yun yung mga yun, mahirap patunayan yung may mga intelligent. Pero talagang yun, amazing yun pag nakaka-capture ka ng mga intelligent na multo. 'Di ba? Pero napaka-rare nun, 'di ba? Kung isa-search mo 'yon na may 2 uri ng haunting, isang residual at actually hindi lang yata 2 uri Yung sa mga nakakaalam. Tapos may tinatawag naman na residual, yun ay hindi naman daw talaga multo 'yon. Kundi yun ay imprint lang. Let's say may naririnig kang tunog ng typewriter na nagta-type. 'Di ba? Nakakakilabot. Hunting siya pero hindi siya multo. Yun daw yung imprints kasi do sa may tinatawag ng stone tape theory Pwede niyo naman i-search 'to sinasabi ko kung hindi kayo naniniwala sa akin. May tinatawag tayong stone tape theory na ang theory na yon yung mga walls daw, yung mga pwedeng mag-record lalo na pag high emotions yung nangyari. Halimbawa, masaya yung lugar dati or maraming bumubuhos ang emosyon. 'Di ba? Halimbawa, may na-rape do sa lugar. Not necessarily na magmumulto yun ni rape Halimbawa, basta may strong emotion na nangyari doon, may nare-record daw doon sa environment. Katulad ng mga pag nag-iyak, yung pag-iyak ng nire-rape, mare-record daw yun. Parang tape recorder yun na maririnig mo Or yung mga typewriter, patak ng tubig. 'Di ba? Kung iisipin mo, yung typewriter, wala namang kaluluwa ang typewriter pero bakit naririnig na may nagta-type? 'Di ba? Bakit naririnig na bumubukas ang gripo? Tapos pag i-check mo yung gripo, ito hindi naman poltergeist activity ito. Pag i-check mo yung gripo, hindi naman basa. Pero may na-capture kang record ng bumukas ang gripo, 'di ba? Ibig sabihin, residual 'yon. Maaring nung habang binubuksan yung gripo noon ay nakatanggap siya ng masamang balita or masamang balita, high emotions, na i-record daw yon, 'di ba? May capabilities daw kasi na ma-record yung mga basta high emotion yung nasa environment. 'Di ba? Pwede niyo naman i-check yon. 'Di ba? Katulad noon sa sinabi ko, pwede niyo double check yun Kung meron talagang theory na ganon, meron talaga. 'Di ba? Katulad nung kapag sinabi mo na ang demonyo ay nanggagaya. 'Di ba? Pwedeng palabasin ng demonyo na halimbawa little girl yung nagmumulto doon. Pwedeng malay mo demonyo lang pala 'yon. Pwede mo i-search 'yon. Actually biblical pa nga 'yun Na ang demonyo hari talaga ng pagmimimik 'yon. 'Di ba? Pwedeng kunyari multo. 'Di ba? Pag may sinasabi at nakikita mo searchable, ibig sabihin may credibility yung nagsasalita. Pero pag yung mga hugot sa hangin, yung may tamad na multo at masipag na multo, yung that kind of bullshit. Yung mga pinagsasabi mo na wala namang basehan, pero you make it appear
na na matalino ka, uri ng kabulshitan yun, men. 'Di ba? Ano ba may mga pinagsasabi ni Kuya Red sa ah, mga trap spirits daw yon, na-mention nung nakalimutan ko na pero na-reactan ko yung radio guesting na-mention nung host yung residual. Tapos babanat si Kuya Red na trap spirit daw yon. Saan mo napulot yon? Nag-imbento kami. Hindi nga multo ang ang residual eh. Recordings yun dun sa imprints yun. 'Di ba? I-check nyo. Hindi, hindi nga, natin, baka sabihin nyo, nag-iimbento ako ng sinasabi ko eh. Kasi naitanong minsan kay Kuya Red yan eh, ano yung residual? Trap spirit daw. Paano mag-spirit? Hindi nga multo ang residual. 'Di ba? Kahit i-search natin ngayon, tingnan natin ha. Baka malay nyo, ako yung nag-iimbento, 'di ba? Ako, okay lang sa akin kung magduda rin kayo sa sinasabi ko. Ibig sabihin, nag-iisip kayo. Pag nagduda, kahit sa akin, magduda kayo. Hanapan nyo na research yung sinasabi ko. O, residual. I-type ko sa Google, residual. Pag ginugel mo yan, ito, residual hunting. Kung tama ba yung sinabi ko, naghahanap lang kasi ako ng ng magandang reference eh. What is a residual hunting? Ayan oh. Meron naman palang residual huntings are often described as recordings of the past events or emotions that are imprinted. Tama ba yung sinabi ko o hindi? Nakikita nyo ba ng malinaw? Di ba? Pwede mo i-search yan, yung mga sinasabi ko. Di ba? Hindi yan Hindi yan multo eh. Often described as recordings of the past events or emotion that are imprinted on a location. These huntings are believed to be non-interactive and repetitive in nature. In a residual hunting, the energy or imprint of past event is through the replay like a loop, regardless whether there are regardless whether there are living observers present. Common examples residual hunting including phantom footsteps, sound of voices or music, or apparitions that repeat the same actions over and over. Pwede palang apparition, residual din eh. Yung halimbawa, may nakita ka naglalakad na na nurse do sa abandoned hospital. 'Di ba? Pero residual lang pala yun, men eh. Investigators believe that these residual huntings are caused by strong emotions. Tama ba yung sinabi ko? 'Di ba? Kaya na-record yun. 'Di ba? Maisa-search nyo lahat ng sinasabi ko. Dito yung mapapatunay, hindi ko kayo inuulol. 'Di ba? Walang consciousness ang residual hunting. Anyway, mga kababayan ko, continue tayo dito. Pinapakita ko lang sa inyo na pagka may sense yung nagsasalita, kaya nyong yun eh. Or actually, let's say kahit pa sabihin mo inaccurate yung sinasabi ko dito, pwede mong pwede mong i-double check naman eh. Siyempre, wala naman taong perfecto, 'di ba? May mga minor words na nasabi na wala dun sa original source, pero most likely yung diwa ng sinabi ay nandoon sa pwede mong i-research. Kasi baka mamaya maghanap kayo ng verbatim eh. 'Di ba? 'Di ba? Minsan ganyan kapiloso po yung mga tao eh. Kapag sinabing, halimbawa, let's say ganito ako ay nakalagay nasusulat sa No Limit Angere na si
Jose Rizal ay kumain sa pinggan. Halimbawa lang ay wala naman pala sa No Limit Hungry si Jose Rizal, ano? Ano yun, yung mga, halimbawa si Crispin at si Basilio ay kumain sa pinggan. Tapos, iko-correct mo ako. Mali, nabasa doon, si Crispin at Basil kumain sa plato, hindi naman pinggan. I mean, men, hindi naman verbatim ang pinag-uusapan eh. As long as yung diwa ay nandoon. Huwag kayo maghanap ng mga pang-correct na pambobo. Di ba minsan ganyan eh, no? Yung mga minor mistakes na pwede naman palampasin. Di ba? Alam mo yun, parang, alam mo, makapuntos lamang. Minsan may mga ganun tao eh. 'Di ba? Hindi naman sinabing pinggan eh, ang sabi plato. Leche. Magpatuloy na nga natin 'to. Hindi inuunahan ko na kasi baka mamaya may mga tao diyan na maghahanap ng ikakapuntos nila eh. 'Di ba? Hindi umano madali ang pagiging ghost hunter dahil maaaring hindi kayanin ng ilan ang kilabot. Totoo 'yan. Hindi talaga siya madali. Pero yung mga peking ghost hunter, they make it appear na madali. Kaya maraming naiinganyo eh. At yun ang nakakatakot pag nanghikayat kayo na nanghikayat ng iba, tapos gagayahin yung style nyo. Paano kung ang napuntahang lugar talaga ay yun talagang infested talaga ng mga demons? 'Di ba? Sa tingin nyo ba, gagana yung ginagawa ni 88 na Sanctum Lucam doon? Baka nga kahit yung St. Benedict's Prayer, mahirapan doon eh. Doon sa lugar na yun eh. Parang, ang sinasabi, ganito lang ang gawin mo, di ba? Hindi ka yung mechanical na dasal, sure kayo? Makakapagligtas yun, men? Alam nyo ba yung mechanical na dasal? Alam ko na, na to eh, na-discuss ko na to dati, yung pagsambit ng mechanical na dasal, yung hindi mo sinasa puso, yung basta masabi mo lang, 'di ba? Dapat alam mo rin kasi yung meaning. Patunay na hindi alam ni Kuya Red yung meaning. Encanto, nung nag-teleport sila, may Encanto scene sila doon eh. 'Di ba? Tapos dadasalin ni Kuya Red yung St. Benedict's Prayer. 'Di ba? Mechanical niya yung kapag mechanical yung parang lang eh. Yung ni-recite mo lang eh. Wala sa puso mo eh. 'Di ba? Biruin mo, kung titingnan mo kasi yung meaning ng St. Benedict's Prayer, para sa demonyo 'yon. Encanto yung kalaban nyo. Well, pwede naman kung naniniwala kayo na ang Encanto ay demonyo. 'Di ba? Pero pag-aaralan natin na pwede yon na i-recite mo yung St. Benedict's Prayer kung naniniwala ka yung teleportation scene yun. Kasi ang sabi niyo, Encanto yung may cause nun eh. 'Di ba? Pwede ka mag St. Benedict's Prayer doon kasi yung body retro satana kasi, ibig sabihin nun, bigan Satan eh. Meaning yung devil yung pinapaalis mo nun. So kung yun ang i-recite mo sa Encanto, naniniwala ka na yung Encanto ay demonyo. Tama? Kasi yun ang ni-recite mo dun eh. Kung naiintindihan mo yung dinadaldal mo. Now, ito naman yung tanong ko. May kaibigan si Kuya Red na Encanto na si Justin. Ibig sabihin may kaibigan si Kuya Red na demonyo. Isang species yung dinasala ni Kuya Red eh. Diba? Wag nyo akong bubulshitin na, hindi, Encantong itim yun. Evil talaga yun. So ibig sabihin, may demonyong puti. May demonyong itim din. Wag nyo akong bubulshitin. Ang alam kong color coding duwende. 'Di ba? Pati white lady, tsaka black lady. Pero sa Encanto, isang species yun, men eh. 'Di ba? So ibig sabihin yung mga duwending itim, 'di ba pag duwending itim masama, demonyo din 'yon, men. Kasi iisang species sila eh. Ang pinag-uusapan kasi dito, when you say mga duwending itim, parang lang yung uri ng subspecies kasi 'yun eh. Or lahi.
'Di ba? Parang ganito lang 'yan eh. Halimbawa, andito ang mga Waray, andito ang mga Ilocano, pero pare-parehas silang humans. Sila pare-parehas silang duwende, may mga itim, may mga puti. Pero basically, same lang silang duwende. 'Di ba? Pero hindi sila demonyo kung ang susundin nating lohika ay yung pagkakaibigan ni Kuya Red sa sa Encanto. 'Di ba? Pero hindi ko kayo kukontrahin kung kino-consider nyo na demonyo ang mga Encanto. Pag nag Saint Benedict's prayer kayo. 'Di ba? Doon mo makikita na mechanical yung dasal eh. Yung hindi nila alam, yung dinadaldal. Basta masabi lang nila. Para bang magic na pag sinabi mo yung word na yon ay mamamagic lahat. Fantasy kasi yun eh. Fantaserye ang labasan kasi noon eh. Hindi seryosohang ghost hunting yung ganon. 'Di ba? Pag hindi mo alam yung sinasabi mo. Ang pagiging ghost hunter napakadelikado. Yung isang mong paa nasa isang hukay na. Kasi pwede Yes, it's true. Totoo 'yun. Naalala nyo nung tumakbo ako dun sa sa Clark? Pwede kasing madapa ako dun eh, mabagok ang ulo ko nun eh. 'Di ba? Hindi lang dahil sasaniban ka or babatuhin ka ng masamang espiritu, kahit na hindi doon sa spiritual aspect. Yung pagpunta mo pa nga lang sa location, makobra ka doon, tapos ka. Kahit hindi paranormal yung cause ng ako nga eh, galing ako exploration, nasemplang ako eh. 'Di ba? Galing ako, kaya nga by this time pupunta pa ako sa check, kaya pray for me na wala namang masamang findings dun sa MRI ko. Pero feeling ko kaya ko naman ang makalakad ngayon. Feeling ko nang walang assistance nito. Kaya lang ayoko lang abusuhin yung paa ko, baka alam mo nyo na. Pero na-try ko na maglakad ng walang ganito eh. Feeling ko kaya ko. Although na mahina kasi yung muscle, hindi ko masyado nagagamit. 1 linggo or 2 linggo na ba? 'Di ba? kang madisgrasya. Yes. Isinama kami ni Baron sa kanilang Hindi naman porket nag-ghost hunting ka mapapahama ka dahil doon sa multo. Dahil din doon sa environment or yung pagpunta mo doon. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, baka malay mo masukal doon. Hindi kasi biro 'yun eh. Tsaka yung ginagawa ng mga peke, to be fair naman din sa kanila, yung pagsulong-sulong nila sa mga damo-damo, yung paghanap nila ng location, hindi naman talaga din biro yun. Mahirap din yun. Ina-acknowledge ko naman yun eh. Na mahirap yung mga pinupuntahan nyo, maghanap ng location. Yan ang mga sinabi sa akin ni Ma'am Aloha eh. Nung kinumpronta niya ako, hindi mo naiintindihan yung hirap ng paghahanap ng location, pag-aabang ng location, yung pag-iwan namin sa anak namin sa bahay, etc. etc. Pero nami-miss nyo kasi yung point na hindi naman yun ang issue eh. Hindi naman pinupuna doon yung pagpunta nyo ng location, yung paghihirap nyo. May sinabi ba ako na madali lang yan, maghanap ng location? May sinabi ba akong ganon? Wala naman eh. Ang sinasabi ko, peke yung video nyo. Walang kinalaman yung kung naghirap ka. Kasi may mga bobo na nagko-comment dyan sa baba na hindi mo man lang naiintindihan, nahihirapan din sila na pagplanuhan yan or di ba? Yung mga hold-upper nga ng bangko nahihirapan din magplano yun eh. Akala nyo ba madali mag-hold up ng bangko? Or kahit mang-hold up ka dyan sa kalye, madali ba yun? Yung mag-riding in tandem ka? May mga riding in tandem nga na didisgrasya eh, sa Taranta eh. After nilang barilin yung mga bibiktimahin nila eh. O does it mean ba dahil nahirapan yung mga yon, wag nating kontrahin yung mga yon? Napakabobo naman. Yan ang hirap sa atin eh. Lagi natin pinapakita yung naghirap naman sila eh. Putang ina kung ganyan din lang naman ang kasama sa judgment, paano kala na sa saligang batas natin na lahat ng mga naghirap dun sa ginawa nila, patunayan lang nilang naghirap sila, ay maaabsuelto na sila. 'Di ba? Mga kababayan, kagaguhan yan. Kahit scammer mismo naghihirap din yan na isagawa yung pang-i-scam niya. Huwag kayong tanga. Kasi utak teleserye tayo eh.
Pag pinaawaan lang tayo, magbibigay agad tayo. 'Di ba? Nang hindi na tayo nag-iisip. Mga bobo. hunting session sa isang abandonadong eskwelahan. Isa sa mga istorya dito, yung binatilyo na binaril ng gwardiya kasi nagnakaw ng wiring, mga bakal. Ito rin, important din yan, yung istorya na yan. 'Di ba? Importante din yan. Kasi, kung pupunta ka lang sa isang abandonadong lugar, at wala namang history doon, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi na pwede maging haunted 'yon. Pero yung pagpunta mo doon, parang nangangapa ka lang sa dilim doon eh. Ang mahirap pa nito para maging creepy, gagawa ka na lang ng istorya. 'Di ba? Yung bata, inuutosan po ng gwardiya na Katulad nito, yung kinuwento ni Sir Baron, may backup nito na ini-interview yung teleradyo. 'Di ba? So ibig sabihin, valid yung sinasabi ni Minsan kasi katulad ng sinabi ko, yung gagawa ng kwento. Na wala naman maipakita, yung katulad nung kay Donsky, pupunta siya doon sa isang masukal na lugar na ito ay daanan. Paano naging daanan yan, men? Damuhan yan eh. 'Di ba? Kahit mismong rapist, ang bobo na dun ka mag-abang ng re-rapin mo eh. Doon sa masukal, doon sa gubat, mag-aabang ka ng dadaan dun, men. Para ma-rape mo. Okay na lang sana kung ang istorya mong ganun, ito ay naharang dun sa daan. Tapos dito dinala. 'Di ba? Ang istorya ni Donsky doon sa masukal na lugar na hindi naman talaga dinadaanan ng tao doon, biglang sasabihin mo na doon daw naharang yung babaeng hindi naman daanan yun eh. Kaya nga nahalata nung isang viewer yun eh. 'Di ba? Paano dyan, tingnan nga natin yung minsan kasi may problem doon sa istorya. May problem doon sa istorya na sinasabi. Kaya tuloy yung mga nag-iisip na mapapa-wonder, nahahalata na imbento yung istorya na dinadaldal. Tingnan natin kung mahahanap pa natin yun yung na yan. Kasi natawa talaga ako doon eh. Hindi ko na isama sa reaction yun eh. Kasi ibig sabihin, nag-iisip yung mga viewers. 'Di ba? Pinag-iisipan yung pinapanood nila. Paano nga naman may mahaharang doon kung hindi naman talaga normal na daan yun? Actually, may barbed wire pa nga nung pinasok ni Donsky yun eh. Paano mo sasabihin may nag-abang doon at naharang at ginahasa yung biktima? Katarantaduhan, di ba? Tingnan natin yung photos. Wait lang naglo-load pa eh. I-continue na lang muna natin itong yung halimbawa, bumili. Marami nang nawawala. Siguro yung may-ari na ganito ganon. Ang ginawa po ng gwardiya siguro matagal na. Pinabili po ng sigarilyo sabi ng tatay. Tapos bumalik po. Yun, pinatay na. Complete detail yung istorya, no? Dito na umano nagsimula ang pagpaparamdam. Parang humingi ng katarungan, minsan meron daw dyan yung parang nahihirapan. Sabi po ng pastor na gano'n, yung parang gano'n, yung parang humingi siya ng saklolo, parang gano'n. Sa pag-iikot ng grupo ni Baron, bigla na lamang. Uy, ano yun? Laser grid. Narinig yun? What? Hindi siya galing labas, galing loob. Parang may huy, gumanon. Huy, huy. Boses lalaki yung binata.
Ang mga umano'y pagpaparamdam ng mga ligaw ng kaluluwa. Yun naman, hindi ko naman maiko-confirm kung totoo hindi. Kasi hindi naman inelaborate dun sa ano eh. 'Di ba? Tsaka wala namang evidence na recording na nakita. Pero most likely, 'di ba? Pagka halimbawa, walang proof, no? Walang, let's say may kinlaim ang isang tao, walang proof. 'Di ba? Saan na lang tayo magre-rely? Doon sa credibility nung nagdi-declare. Kung yan nagdi-declare na yan ay kilalang sinungaling na may narinig siya. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, importante talaga ang credibility sa larangan na to eh. 'Di ba? Okay lang na magkamali ka, hindi naman tayo nagsisik ng ano dito ng pagiging perpekto. Naisabi ko na to sa mga past vlog ko. Wala namang perpektong tao. Kung ikaw halimbawa may narinig ka at pinagpalagay mo na yung narinig mo ay boses ng, katulad ng sinasabi ni Sir Baron, boses ng binata o something, 'di ba? Then later on nung inimbestigan, yun ay ingay lang pala galing sa labas. 'Di ba? Hindi naman nanloloko si Sir Baron doon. Unang-una may narinig naman talagang boses, pero naging bias lang siya doon sa pagkatanggap. Ito halimbawa lang po halimbawa yung narinig niyang boses na later on na confirm na yun ay galing lang sa labas. Hindi naman panloloko yun. Unang-una may narinig naman boses eh. Nagkamali lang ng interpretasyon. Pero may mga bagay kasi talaga na sinasadya. Yun kasi yung hindi natin hindi natin pwedeng palampasin. Yung sinasadya, yung may mag-iingay dyan, may kakalabog dyan na alam naman nila sa sarili nila na sila lang ang may dahilan nun, tapos i-declare nilang paranormal. Or yung magpapasuot ng costume ng puti, tapos videohan, sasabihin sa atin na multo yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin pagkakamali yun eh. Kasi yung sinasadya kasi nila yun eh. Na mameke talaga. 'Di ba? Sana maliwanag sa inyo kung ano yung honest mistake sa talagang sinasadya. Kasi papasok na naman yun yung dahilan na lahat tayo hindi perfecto. Yes, I know. 'Di ba? Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo makasalanan din ako. 'Di ba? Kung ikukumpara nyo lahat ng kasalanan nila, baka mas marami pa akong kasalanan. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito yung pamimiki ng video. Na tulad nito ang maaaring maranasan ng mga ghost hunters. Kaya payo ni Baron, Mas maganda yung mayroon kang alam kaysa naman sa sumuong ka pero hindi mo alam pero pwede mo ikapahamak. maraming bagay sa mundo ang hindi maipaliwanag, kaya balot man sa takot, patuloy ang mga ghost hunters sa paghahanap ng sagot sa mga pangyayaring nagdadala ng kilabot. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Pero isa rin sa mga purpose ng mga legit ghost hunter ay yung mag-educate mag-educate ng mga tao tungkol dyan, Kasi unang-una talagang kalaban, isa sa advocacy ng channel ko, yung magpalaganap ng awareness na marami manloloko. Kahit saan, pwede kasi ako maging, pwede ko i-deklara sa nag-advocate ako na maging madudahin kayo eh. Ako for me, hindi naman masama ang maging madudahin, Yung by default, ganito, mga kababayan ko, nasabi ko to kay Sir Ray Sibayan eh. Kasi minsan, may mga nagsasabi sa akin na, sa'yo, pag pinadala na yung video sa'yo, auto-fake ka na kagad. Diba? Abay, mas maganda yon. Sa totoo lang, mas maganda yon. Na mahirap mo akong makumbinse. Hindi ba dapat ganun din kayo, na mahirap kayo makumbinse? Ano ba ang gusto nyo? Auto-paniwala? Yung gullible kayo? Yun ba yung gusto nyo, men? Di ba, na-exercise kasi ang utak natin nun, men eh. Kapag halimbawa, yung pag may pinresenta sa yung paranormal at hahanapan mo ng explanation, na-exercise kasi ang utak natin nun eh.
Kaysa yung maging tamad na lang tayo na, ay oo nga, multo yan. Di ba? Hindi ba mas nagpipilit yon? Kasi sabi nila, nagpipilit daw ako mag-debunk eh. Hindi by default talaga, yan ay fake lahat. By default. Kailangan kayo ang mamilit para makumbinsin nyo kami na totoo yan. Kasi hindi normal yan eh. Normal ba ang paranormal? Hindi naman normal yan eh. Normal ba na may lumutang sa harap ko na nagde-defy ng laws of physics yun eh. O bakit hindi ko kukwestiyonin yun? 'Di ba? Dinidefy yung science eh pag may nakita ka nag-levitate na, let's say itong EMF meter ko nagle-levitate ganyan. 'Di ba? Bakit hindi ko kukwestiyonin 'yon? Yung may kakalabog doon na walang tao? Bakit hindi ko hahanapan ng ng possibilities na may explanation doon? Bakit nyo ako aakusahan na nagpipilit ako? Hindi ba kayo ang nagpipilit na yan ay totoo? Kasi kayo yung hindi normal eh. 'Di ba? Ako nasa side ako ng science eh. Ako yung kumbaga ako yung default na totoo eh. Now, kung mapapatunayan nyo na sa akin na lahat ng anggulo ay talagang walang nagkukos nun, wala doon na tayo papasok ng paranormal. Open naman ako doon. 'Di ba? Kasi nga ako, kahit ako mismo nag-ghost hunting din eh. 'Di ba? Open naman ako doon na kung talagang walang-wala na talagang explanation. Pero hangga't may possibilities na pwedeng i-explain ang isang bagay, bakit hindi natin gagawin? 'Di ba? Hindi naman masama 'yun eh. Yung maghanap ka ng explanation sa isang bagay. Ang masama, tandaan nyo, yung bigla ka maniwala nang hindi ka nag-iisip. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye.